Shoutout kay Katsakino Tukusin, Ronald Perbosidad, Romeo Conchada at sa iba pa nating mga tagapakinig. At ngayon sa balita natin, ito kayang si Nads Pinto ay tuluyan ng mag-request ng trade mula dito sa Barangay Ginebra dahil nagkukulang sa playing time. Sa tingin ng karamihan, itong si Nads Pinto ay yung talent niyan pwedeng magamit ng ibang kupunan kung saan mabibigyan siya ng mas mahabang playing time. At ang tanong na lamang ay kung saan ito pwedeng dalhin. Well, pwede itong mapunta dito sa Northport Batang Pier, kapalit ng isang big man katulad ni William Navarro o kaya naman itong si Cade Flores para magkaroon ng additional to sa front court ng Ginebra. Kasi nakikita natin ang halos nagpapalitan lang dito sa sentro at power forward ng Ginebra itong si Malonzo, si Stan Hardinger at si Aguilar. Kinakailangan nila ng additional pang big man katulad ni Navarro para pwede na itong si Stan Hardinger at Aguilar sa center samantala si Navarro at si Malonzo naman dito sa power forward. Total itong si Onwubere hindi naman ginagamit. Kaya sa tingin ko isang posibleng puntahan itong si Nads Pinto ay itong Northport Batang Pier. At samantala naman pwede rin nating masabi na itong Ginebra gagawa din niya ng paraan para mapalakas pa yung kanilang line-up sa mga darating na konferensya. Ito namang kung sakasakali yung Nads Pinto for William Navarro, hindi naman yan matatawag na masyadong lopsided. Kahit sabihin pa natin na mas matangkad itong si William Navarro, siya naman ay nanggaling sa isang injury. So hindi natin masasabi na masyadong one-sided ito dahil actually Ginebra ang nagtitake ng risk dito. Katulad ng ginawa nila para doon sa trade kay Javi Gomez de Liano, Brian Enriquez at itong kay Jeremiah Gray. Mas mataas na pick nga si Jeremiah Gray pero injury prone. Nakita nga natin ngayon na nangyari. Ito hindi nakapaglalaro samantalang itong si Deliano ang ganda na pinapakita dito sa Terra Firma Jeep. Kaya sa tingin ko yung Pinto for Navarro trade okay lang yan. Mag-uumpisa na mamaya itong best of 5 semifinals ng San Miguel Beer kontra dito sa Barangay Ginebra. Siyempre nakapokus ang lahat dito dahil kinukonsidera na sila ang mga powerhouse teams dito sa PBA. And of course yung number 1 seed na Magnolia na Phoenix naman ang lalabanan to sa kabilang bracket. Sa sentro siguradong magiging matchup dito ay itong si Stan Hardinger at si Fajardo. Ang magandang tanong ay kung sino ang ilalagay nitong Barangay Ginebra dito kay Benny Boatwright. Sa height kasi ni Boatwright na 6'10", yan ang advantage niya. Posible na si Jamie Malonzo ilagay. Yun nga lang, 6'7" to si Malonzo so mas malaki talaga itong si Benny Boatwright. Pwede rin na si Japet Aguilar. Pero kung kayo nanonood ng laban ng Ginebra, makikita ninyo na bihirang ipagsabay ng Barangay Ginebra itong si Stan Hardinger at si Aguilar dahil yan ang pinag-alternate ni Coach Tim Cone doon sa sentro. Kasi alam naman natin na si Coach Tim Cone, kahit anong mangyari, actually lalo na pag playoffs, maiksi talaga ang rotation na ginagamit. So ang mangyayari itong si Aguilar at si Stan Hardinger sa center, tamantala ito si Malonzo dito sa power forward. Kaya sa tingin natin, itong Barangay Ginebra ang magiging susi doon sa magiging panalo nila kung sakasakali ay kung sino ang ilalagay dito kay Benny Boatwright. Sa panig naman ng SMB, kinakailangan mag-click syempre yung outside shooting nitong si Boatwright. Dahil kapag nag-click yung outside shooting niya, mahihirapan ng Ginebra na depensahan sa loob. Hindi lang to si Junmar Fajardo kung hindi maski na yung mga guards ng San Miguel Beer na aatake. At isa pa, ditong wings ng San Miguel, yung mga scorers nila dyan katulad ni Lassiter, Trollano, si Jericho Cruz, si Romeo, si Ting, kinakailangan mag-click din yan. Sa panig naman ng Barangay Ginebra, kinakailangan tumaas din yung scoring nitong si Scotty Thompson. At of course, maging consistent ang laro ni Maverick Hanmisi, si Stanley Pringle, at yung iba pa nilang mga inaasahan. Kung sino magiging mas consistent, yun ang mananalo.